ipapalit yung chips to cash. Papalabas na panalo. No? And this will be validated by the flow of incoming and outgoing transactions sa bangko. No? We're not yet there. AMLAC ang magpapatunay nun. Kaya, sabi nila, kaya namin sundan yan, hihimayin namin yan para ma-establish yung pattern. Kailan sila nagpunta ng casino, magkano pumasok sa bangko, at magkano lumabas. Tapos magkano naman yung, masusundan daw nila yon yung flow. Sir, sorry kahit hindi po sila pumirma ng waiver, bank waiver, kaya po yung matrace, yung inflow? Hindi, pag na-establish yung predicate crime, no, at nag-testify yung council, well, hindi kailangan ng waiver. Kasi may predicate crime merong crime And money laundering is a predicate crime. Casinos ngayon, no, based on the amended AMLA, covered person na Ang threshold niyan is 5 million pesos. So pwede na talagang isama yung transaction sa casino, whether chips transaction or check or bank transaction, doon sa pag-imbestiga ng AMLC. Sir, isa na lang. On the Discayas, sir, may iti-tell all pa ba sila sa dami po nung pangalan na nailabas nila? Tingin niyo, sir, may mga wini-withhold pa silang information? Well, may nagsasabi sa observation nila, bakit, di ba narinig nyo na rin ito, no? Although, probably biased din yung kanyang statement, na bakit lahat lang ng pumirma ng impeachment ang parang nabanggit, ano? At saka parang, bakit wala yung before 2022 na may mga ganon. Hindi ko naman, kasi hindi ako nakapanood ng hearing nung nag-testify sila dahil busy ako sa pangangalap ng numero from weekend to, kaya wala ako nung Monday, busy kami.